sa National Museum. Ari na, tayo sa National Museum of Fine Arts. Ari nga pala, nasa Padre Burgos Avenue sa Metro Manila. Bukas sila simula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ay abay, libre ang pasok din pati ang parking walang bayad. Bakit ka hindi pupunta? Sadya naman pagpasok pala ang ari na agad ang bubungad. Lalo aring espolarium na aring sikat na gawa ni Juan Luna. Ano gang pagkakalaki pala na rin sa personal at saka pagkakaganda. Isip-isip ko nga, paano ka rin uwi ng Pilipinas si pagkakalaki? Di ka ng Tita Emma, di ni Rulyot, sinakay ng barkaw. Abay, oo nga, no? Ari nga palang National Museum, may 4 na palapag. Isa dyan namang pagkakalaki. Ari inikot na may 3 oras. Hindi na nga namin nabasa yung ibang ganyang caption. Pero pag kayo nagparina, talagang basahin nyo at mas ma-appreciate nyo baga mga artworks din Diyan namang lahat ay may istorya at lahat ay kaganda. Dini nga pala ay may 29 galleries at saka hallway exhibition na pinapakita yung mga ganda at galing ng mga national Filipino artists noong 19th century. Ang una naming napasok na room ay di yung kay Juan Luna at saka yung kay Felix Hidalgo. Grabe, sobrang ganda. Ang madami nga pala din di yung mga paintings nila sa Europe. Kaya parang puro European style yung mga paintings nila din Di syempre, kilala naman si Juan Luna sa Espolarium at saka sa The Parisian Life na babae. At napakadami pang iba. Meron ding iba't ibang sculpture ni Juan Luna, gayon. Tapos meron din yung painting niya sa kanyang ina na sobrang ganda at sobrang laki. Wala na akong sinabi kundi maganda. Tunay naman na yung pagkakaganda lahat. Tapos si Felix Hidalgo naman, di kilala siya sa kanyang painting na El Asesinato de Gobernador Bustamante. Sunod naman naming napasok kaya rin kay Jose Rizal. Makikita nyo din yung kanyang iba't ibang sculptures na ginawa. Tapos yung kanyang drawing sa Berlin. At saka yung kanyang painting sa kanyang ate na si Saturnina. Mas kilalang si Neneng na panganay niyang ate. Ang sunod naman namin napasok kay are mga paintings ng mga saints ni na Mama Mary, gayon. Tapos may napasok din pala kami din ng isang kwarto na nakalagay yung dating altar noong 18th century ng San Nicolas de Tolentino ng Bohol. Nandoon din yung mga santo, mga wood, lahat wood na sobrang laki. Sayang nga natin hindi na na-videohan pero may picture naman sa dulo. Abangan nyo na lang. Meron din mga painting ng Station of the Cross. Karamihan nga pala dyan sa mga pinapakita namin ngayon ay mga 18th century pa. Diyos ko po, ano nga pagkakatanda na rin. Tapos sa hallway may mga picture ng mga gulay, mga prutas, tsaka kung saan gamot, mga gayon. Sadya namang mapapaisip ka na, yung pala gamot sa ganara gayon. Makikita mo nga din pala din sa National Museum ang mga painting at saka drawing ni Fernando Amorsolo na sobrang gaganda at saka buhay na buhay ang mga drawing at paintings niya. Kahit sketch talaga may kwento na At napakarami nyo pang makikitang iba't ibang gawa ng mga famous artist ng Pilipinas. Meron ding kwarto na kung paano gawin ng kapis. Alam nyo naman, ang kapis talagang pang Pilipinas iyaw. Tapos sa taas, nandoon na yung mga modern. Nandoon nga din yung gown ni Pia Wurtzbach nung nanalo ng Miss Universe. Ako na may napaisip, ayun kaya yung original na Tapos meron ding isang kwarto doon na yung mga puro ukit gawa sa bato, sa marmol, sa kahoy. Kagagaling at saka talaga mapapaisip ka kung gaano katagal ginawa ang mga iyaw. Meron ding mga abstract, mga musik at napakarami pang iba. Basta kayo pag kayo naligwin din talagang tiyagain yung basahin lahat ng mga caption na iyan. Sadya naman kahit maminsan-minsan ay magandang pumasyal sa mga ganaring museum. Sadya namang mamamangha ka na naman sa galing ng mga Pilipino. Di natapos ang aming pamamasyal sa National Museum. Siya, sige, salamat! Bye-bye!